What are the 4 essential elements of a state? Ayan, easy-easy lang. Kaya yan, kaya yan. Sige, ano daw ang 4 essential elements of a state? Okay, is it letter A, letter B, letter C, or letter D? Diyan muna tayo mag-focus sa mga pinaka-easy na tanong. Tapos, so medyo bukas, ayan, ibang concept naman. So ngayon, mga easy concept tayo. Sir, mag-face reveal ka. Okay, nag-face reveal ako last time pa. Pinapakita ko ang aking itsura. Wala namang special dito. Okay, mag-alala. Sige, open ko ang aking camera ngayon. Sige, sige. Later. At sagutin nyo muna yan. Kung tama ang sagot ninyong lahat, ayan, i-open natin ang aking camera. Ayan, may sumasagot na. Ulitin ko po sa mga nakatambay ngayon. Ayan, mas na-appreciate ko po na nag-comment po kayo sa comment section kasi nakikita po natin. Okay, kung ipapa-explain ba natin ng masyadong mahaba ang tanong, ayan, kung ibigyan natin ng mahabang explanation para magets ng lahat or proceed na tayo sa next na question kasi nga alam nyo na lahat. Okay? Okay, nag-comment na silang lahat, bye. Ayan. At okay, very good po. Ayan, karamihan po, majority sa mga nag-comment sa atin ay nakuha na po ang tamang sagot, which is a good manifestation po na alam niyo na po ang concept na to. Okay, what are the 4 essential elements of a state? At tama po. Okay, very good. Ayan, good start po. Good start po tayo sa number 1. Ayan, tama po ang lahat dahil po ang sagot is letter A. Very good. Ayan, kapag sinasabi nating elements of state, meron tayong people, territory, government, at sovereignty. Okay, pero, okay, isang technique din, ayan, napapansin namin, ayan, na hindi po ganyan paminsan lumalabas ang mga tanungan na to. Paminsan po yung choice letter A ay dinidivide po yan into 4 questions. Kaya malamang sa malamang, makikita po natin si people as answer, makikita natin si territory as answer, paminsan si government as answer, or paminsan si sovereignty naman po, or sovereignty po as answer. Kaya, kailangan magets natin yan. Kaya yan po ang una natin i-explain ngayong araw. Okay, when we say territory, ayan, face reveal na. Sige, after ng explanation. Okay, when we say territory, okay, this refers, okay, to a geographical area subject to sovereignty. Okay, malamang sa malamang, territory, in Tagalog, teritoryo. Okay, hindi po matatawag na state ang isang bansa kapag walang teritoryo, malamang sa malamang. Kaya po isa siyang essential na element ng isang state. Number 2, ayan, we have government, pamamahala. Okay, hindi matatawag. Okay, siguro kahit hindi naman to siya i-explain natin ng isa-isa, ayan, I believe naman po na sa tamang edad na tayo para maintindihan po. Okay, okay, in simple terms po, anong ibig sabihin ng people, territory, at government. Okay, kaya hindi ko na siya i-explain ng masyadong lengthy. So, dito na lang tayo magfo-focus sa sovereignty. Okay, kapag sinabi nating sovereignty kasi, ayan, ito yung power ng state or elemento na meron ng isang place na kung saan meron siyang, okay, freedom para kontrolin niya ang sarili niyang place. Okay, at wala nang karapatan yung ibang place na kontrolin sila or pakialaman sila. Ang tawag dyan, okay, ang tawag dyan ay sovereignty. I hope naman po na-gets nyo na siya. Ayan, at proceed po tayo sa number 2. Okay, very good. Sige, face reveal tayo before mag-number 2. Ayan, sige. Okay, number 2 tayo. What type of government does the Philippines follow? Is it parliamentary? Is it presidential? Is it communist? Or theocratic? Sige. Ayan. Comment ang ating mga sagot. Okay, isa lang naman ang tanong na yan. What type of government does the Philippines follow? Is it parliamentary, presidential, communist, or theocratic? Malamang sa malamang kapag hindi mo masasagutan ng maayos ang number 2, ayan, umalis ka na ng Pilipinas. Pumunta ka ng North Korea ngayong gabi mismo.
Yes. Ayan, very good naman po. Ayan. Yes po, kasi common sense lang po ang gagamitin natin dito. Hindi na po kailangan ng pangmalakasang utak para masagot ang number 2. Okay? Yes po, ang sagot po dyan is presidential. Okay, presidential. Okay, Rene Rose Cristobal, por favor, lumayas ka sa Pilipinas, pumunta na ng North Korea. Ayan. Ay, shoutout po kay Ma'am Rene Rose Cristobal, ang aking pinaka-favorite na beshuap. Ayan, dito sa aming lugar. Yes po, matalino po yung tao. Ewan ko, gusto niya lang magkamali ngayon. Para ma-shoutout. Ikaw talaga, madam. Ayan, sige. What type of government did the Philippines follow? Is it parliamentary, presidential, communist, or theocratic? So, focus muna tayo sa mga choices. Alam naman natin siguro na letter B ang sagot. Okay, alam natin na letter B ang sagot. Pero, ayan, okay, bibigyan muna natin ng justification kung bakit letter B ang magiging sagot natin. When we say theocratic kasi, okay, malamang sa malamang, ang theo kasi God yan. So, ito yung bansa, okay, type of government na kung saan, okay, yung leader nila, okay, yung leader nila is malapit sa Diyos or nananampalataya talaga sa Diyos. So, malamang sa malamang, ito yung type ng mga bansa na kung saan yung mga laws nila, okay, yung mga batas nila is nakasenter sa kung anong meron sa religion nila. Okay, theocratic type of government yan. Ang example niyan, ayan, ang example niyan ay yung Vatican. Next po, ayan. Next po, meron din tayong Iran. Okay? Theocratic din po ang Iran. Ayan. Theocratic din siya. Next po, communist. Kapag sinabi natin communist po, nanggaling po yan sa term na communism. Kapag sinabi natin communism, ito yung type ng government na kung saan ang lahat ng resources, ang lahat ng ari-arian ay pagmamay-ari ng gobyerno. At itong gobyerno na po ang nagbibigay po ng resources, okay, pantay-pantay na resources na i-distribute, i-divide po sa, okay, sa kanyang nasasakupan. Communism po ang tawag dyan. When we say communism, meron tayong father of communism. Okay, lumalabas din siya sa board exam. Kapag father of communism po, sino siya? Ang sagot dyan ay si, yes, very good, Karl Marx po. Okay, si Karl Marx, lumalabas din sa board exam. Ayan, siya rin po ang sumulat ng what? Communist Manifesto. Okay, kasama ni si Hegel. Pero dito sa Communist Manifesto, lumalabas din po sa board exam, ayan, anong nakasulat? Ang tao daw ay nadi-divide po into two. Ayan, okay, manggagawa, ayan, at yung saan sila namamasukan. Okay, sa bourgeoisie or bourgeois, sabi ng iba, at sa proletariat. Okay, elitist, yung mga mayayaman, ayan, yung mga may-ari, okay, ng mga malalaking establishment, bourgeoisie or bourgeois. Okay? Ang tawag naman sa mga laborer, ayan, proletariat. Pero aside from the bourgeoisie at proletariat, may tinatawag din tayong lumpen proletariat. Kapag sinasabi na yung lumpen proletariat, ano ito? Okay? Kapag sinasabi natin lumpen proletariat, hindi po sila, okay, mas mababa pa po sila kaysa sa mga proletariat. Mas mababa pa sila kaysa sa mga manggagawa. Kaya ito yung mga tao na kung saan wala silang trabaho. Okay? Paminsan lumalabas siya sa board exam. Okay? Hanapin nyo na yung term often living with criminal lives. Ayan. Sige. So, meron na tayong theocratic at communist. Na-explain na natin. Papasok tayo dito sa parliamentary government. Okay? So, itong parliamentary government po, ayan, naging uso po yan siya, okay? Or nagamit po yan siya. Okay, parliamentary government, nagamit po yan siya sa dito sa Pilipinas. Okay? Ito ay during Marcos time. Okay? Ang type ng government during Marcos is parliamentary government. Okay? When we say parliamentary government, this is a system of government where the executive branch derive its legitimacy from and is accountable to the legislative or legislature. Okay, malamang sa malamang, ayan, ang ibig sabihin nito, yung wala na pong legislative branch. Okay? Wala na pong legislative branch kasi sakop na siya, kinuha na po siya ng executive branch. For short, kapag parliamentary government, itong si presidente, ayan, wala na siyang congressman, wala na siyang senator kasi siya na rin ang magde-decide. Okay? Parliamentary government po. So, ang sagot dito is letter B. Ganun lang ka-easy. Ayan, presidential. Pero tandaan nyo rin po ng Pilipinas, ayan,
Pwede siyang tawaging republic. Okay? Pwede siyang tawaging, okay? Pwede din siyang tawagin na democratic. Okay? Republic at democratic. Okay? Tinawag siyang democratic in what way? Okay? Kasi nga, ayan, dito sa Pilipinas, may karapatan ang tao, ayan, okay, na, okay, may boses ang tao. Okay? Democratic. Okay? May kapangyarihan ang bawat tao. Okay? Kaya democracy. Okay? Ang power ay nasa taong bayan, democracy. Pero tinawag din siyang republic kasi nga ang Pilipinas kasi hindi siya direct democracy. Okay? Ang tawag dito sa atin indirect democracy. Bakit tinawag na indirect democracy ang meron sa Pilipinas? Kasi tayo bumoboto tayo, okay, ng mga tao. Okay? At itong mga taong to, ayan, ang magiging representative natin para gumawa ng batas para sa ating bayan. Okay? Yun po ang tawag. Okay? Ang tawag doon ay republic. Okay? Kukuha tayo ng mga representatives para, okay, para gumawa ng batas para sa atin. Okay? Kaya tinawag ang Pilipinas na democracy at republic or democratic republic. Ayan. I hope na-gets niyo po siya at tayo papasok na sa number 3. Ayan, nag-overshare tuloy ako. Kaya alam niyo na ang sagot sa number 3 kasi na-overshare na natin sa number 2. Sige. Ngayon na-explain ko, dapat masasagot niyo na yun ang tama. What form of democracy is practiced in the Philippines where officials are elected to represent the people? Is it direct democracy, republican democracy, absolute monarchy, or totalitarianism? Ayan, very good po. Okay, very good po. Ang sagot po dyan, ayan, ang sagot po dyan is, sige. Before natin ibibigay ang sagot, ayan, explain muna natin yung mga other choices. Kapag sinabi natin totalitarianism po, ang lahat ng galaw mo, okay, ang lahat ng ari-arian, ang lahat ng galaw, ang lahat ng aksyon sa isang gobyerno, ulitin ko, kapag sinabi nating totalitarianism, ang lahat po ng aksyon, ang lahat ng bagay, ang lahat ng galaw mo ay control ng gobyerno. Totalitarianism yan. When we say absolute monarchy naman po, okay, ang monarchy kasi na-divide siya into two. Meron tayong constitutional monarchy, meron tayong absolute monarchy. Okay, ulitin ko, ang monarchy na-divide siya into two. Meron tayong constitutional monarchy at meron tayong absolute monarchy. When we say absolute monarchy, ang lahat ng batas, okay, ang lahat ng sinasabi ni King at ni Queen, ang lahat ng mga salita na nanggagaling sa kanilang bibig ay yun ang batas. Okay, absolute monarchy yan. Pero kapag sinasabi natin constitutional monarchy, ang lahat, okay, ang lahat ng pinapatupad, ang lahat ng sinasabi ni Hari at ni Reyna, ayan, ay, okay, ay nakafocus, ay nakabase po, ayan, sa constitution na kung anong meron sila. Hindi po lahat ng gusto nila ay nasusunod. Nag-follow pa rin sila ng constitution. Ang tawag dyan, constitutional monarchy. Okay, so meron tayong natira. Okay, direct democracy at republican democracy. So between dito sa dalawang to ang sagot, ayan, at very good po, nakikita ko naman po sa comment section na majority po ay sumagot po ng letter B, republican democracy, which is correct po. Okay, then ang sabi ko po, ang Pilipinas po, ayan, ang andito po indirect democracy. Kasi nga, ayan, okay, indirect democracy ang ano sa atin kasi when we say indirect democracy, tayo po ay pumipili lamang po, okay, ng representative na, okay, mag-stand para sa atin para gumawa ng batas at para, ayan, ayusin ang Pilipinas for us. Okay? Yes po. So, ang Republican democracy po is a form of indirect democracy. Kaya po, letter B po ang ating sagot. Okay, na-gets po ba? Medyo mabilis ba tayo ngayon or not? Okay? Kung sa tingin niyo okay na po, ayan, ang number 3, okay, paki-heart naman po dito sa ating comment section para proceed na po tayo sa number 4. Ulitin ko po, ayan, ngayong gabi, ayan, medyo nasa mood ang inyong coach. Ayan, kaya magbibigay tayo ng 30 questions. Okay, na may kinalaman
sa governance law at politics. Sige, proceed na tayo. Ayan, proceed na daw tayo. Ayan, proceed tayo. Let's go sa number 4. Who is known as the primary author of the Malolos Constitution? Is it Claro M. Recto? Is it Felipe Calderon? Is it Carlos Garcia and Diosdado Macapagal or Cecilia Muñoz Palma? Okay, alin sa apat? Alin sa mga choices na yan ang sagot? Sige, sige, I will give you 20 seconds to comment at bibigyan natin agad yan ng rationale. Okay, time is up. Ayan, natapos na pong ating 20 seconds. Okay, magbibigay na tayo ng rationale. Who is known as the primary author of the Malolos Constitution? Ulitin ko po, ang tinatanong po, Malolos Constitution. Hindi po 1935 Constitution. Napapansin ko po sa ating comment section na di-divide po into 2. Okay, may sumagot ng letter A, may sumagot din ng letter B. Okay, so kapag sinabi nating Malolos Constitution, ito pa yung unang constitution na meron sa Pilipinas. Okay? Ito ay during 1899 po. Okay? 1899 po na itatag ang Malolos Constitution. Ito ay during, okay, during sa kanilang leader na si Emilio Aguinaldo. Okay? Okay? Nagets po ba? Okay? Pero, ang inaas kasi dito kung sino ang author. Okay? Sino ang author? From our explanation itself, sinabi kong Malolos Constitution, 1899. Kaya ang sagot natin, Felipe Calderon. Okay? Felipe Calderon po ang sagot. Kasi, ayan, ang sagot ninyo na Claro M. Recto, okay, siya po, ayan, naman ang author ng 1935 Constitution. Ulitin ko, Malolos Constitution, Felipe Calderon. Ang 1935 Constitution, Commonwealth po yan, Claro M. Recto. Okay, lumalabas yan si Claro M. Recto. Alam kong kilala nyo na yan. Ayan, familiar din tayo sa kanya bilang the Great Dissenter. Ayaw niya sa mga Amerikano, ayaw niya sa mga, okay, gusto niya na ang mamuno sa atin is purely Filipino at hindi, ayan, hindi mga Amerikano. Ayan. So, sino ba itong si Carlos Garcia at Diosdado Macapagal? Alam kong alam niyo na presidente din yan. Okay, alam kong alam ninyo na si Diosdado Macapagal, ayan, ay presidente. Pero itong si Diosdado Macapagal po, ayan, yung dalawang yan ay famous din po, okay, bilang author, okay, ng 1973 Constitution. Okay, ulitin ko, si Carlos Garcia at Diosdado Macapagal, sila po yung author of 1973 Constitution. Yan po yung katotohanan. Hindi po gumawa ng Constitution si Marcos. Kasi nga, ang ano niyan, ang nag-draft po talaga is CONCON. Okay? Constitutional Commission. Okay? At during that time kasi, ang umupo po bilang chairperson ng Constitutional Commission, ayan, noong 1972 is si Carlos Garcia at Diosdado Macapagal. Okay, kaya po sila talaga yung head during that time. Okay? Okay, at syempre, si Cecilia Muñoz Palma, ayan, yan po yung author or yung head po, okay? Siya po yung head ng, okay, sa paggawa, okay, ng 1987 Constitution. Kaya wag po kayong mahilo, wag po kayong mahilo. I hope na-gets nyo po siya. Ayan, ulitin natin. Okay, Claro M. Felipe Calderon, Malolos Constitution. Claro M. Recto, 1935 Constitution. Carlos Garcia Diosdado Macapagal, head ng CONCON, ayan, 1972, pero 1973 Constitution.
Cecilia Munoz, yan yung present constitution. Nagets po ba? Ayan, sige. Proceed tayo sa number 5. Nagets na ba? Paki-heart po, magbigay po ng reaction. Mag-react naman po kayo sa ating live para malaman ko kung, okay, pwede na tayong mag-next. Ayan. Next time, ayan, huwag magpapabudol ha. Huwag klaro recto ang isasagot. Okay? Yes, very good. Di ko na naman pinakinggan si Self. Pakinggan mo ang iyong kaluluwa, Ma'am Abby Gumaid. Okay? Ma'am Abby, pakinggan niyo po ang iyong kaluluwa. Sige, number 5 po tayo. Which law signed under Duterte's administration aimed to restructure the tax system? Ayan, sige. Okay, shout out po kay Ma'am Ferniza Alfado. Uno, kumusta na po kayo dyan sa Tawi-Tawi? Ayan, sige. Okay, miss na kita, Ma'am Fern. Ayan, musta na ang ating buhay-buhay. Kasama ko po si Ma'am Ferniza. Okay, kasama ko po si Ma'am Ferniza nung ako'y nagre-review pa lamang para maging licensed professional teacher. At isa po siya sa aking mga inspiration. Okay, when I was reviewing kasi sobrang siyang matalino. Ayan, at andyan po siya sa atin sa comment section. Ayan, humingi na po kayo sa kanya ng bats-bas. Okay, kasi high rater po. Ayan, si Ma'am Ferniza. Sige. Okay, ano ba yung meaning? Okay? Alam niyo na po ang sagot dyan. Yes po, kasi alam ko, karamihan sa inyo, anak po ni Duterte. Okay, lahat ng galaw ni Duterte, gustong-gusto ninyo. Ayan, kaya alam nyo na yan. Dahil po, ang sagot dyan is train law. Okay? Pero, ayan, ano pa ba ang dapat naming malaman, Coach? Yes po, kailangan nyo rin pong malaman kung anong meaning ng train law. Okay? Kasi hindi lang po natatapos dyan sa train law. Kailangan alam nyo rin kung ano yung meaning, okay, ng train law. When we say train law po, this refers to tax reform for acceleration and inclusion. Okay, ulitin ko. Tax reform for acceleration and inclusion. Okay, in simpler terms po, this aims to simplify property purchases. Okay? Yes po. Okay, Republic Act, okay, 10963. Okay, tandaan nyo na lang, Republic Act 10963. Okay, if I'm not mistaken, okay, nag-took effect yan January 1, 2018. Okay, January 1, yes, correct po siya. Okay, correct yan siya. Nag-take effect siya January 1, 2018. Kasi nga, ang kanyang aim po, ang train law po, ayan, okay, para gawing simpler, fairer po ang Philippine tax system. Para, okay, ma-promote ang maraming investment, makakagawa ng maraming trabaho, at, okay, mabawasan ang mga mahihirap. Yun po yung purpose ng train law. Okay? Sige. Proceed po tayo sa number 6. Which economic principle allows the government to take private property for public use with just compensation? Okay, dyan pa lang po, alam na natin kung anong isasagot natin. Kasi sabi nila, okay, kapag may makikita tayong just compensation, anong isasagot? Okay, I will give you 10 seconds to comment po kung anong sagot ninyo sa comment section. Okay, time is up. Okay, time is up. Ayan. Okay, basahin natin. Which economic principle allows the government to take private property for public use and just compensation? Is it police power, power of eminent domain, power of taxation, or rule of law? Ang una nating alisin dyan is rule of law. Okay, ang una nating alisin dyan is rule of law. At very good po. Landslide victory tayo. Ang sagot po dyan is power of
eminent domain. Ayan, at least alam nyo na po, ayan, kasi alam niyo na kapag makikita si just compensation, ang isasagot is eminent domain. Okay, pero hindi tayo dapat diyan nag-stop. Okay, explain muna natin. Kapag sinasabi natin power of taxation, ayan, ang keyword natin is charge of burden. Charge of burden, power of taxation. So meron na lang tayong police power at power of eminent domain. When we say police power, this refers to the inherent capacity. Okay, this refers to the inherent capacity of state governments, ayan, to exercise control over the citizens and resources within the jurisdiction for better health services, general security, safety, morality, and social welfare. Okay? Sa madaling sabi, okay, itong police power po ay ginagawa po, pinapa-approve or ginagamit ng gobyerno, ayan, para matulungan po, okay, para mabigyan po ng health services, security, or general security or safety ang taong bayan. Example, okay, may isang malaking puno sa tabi ng daan. Ang punong ito, ayan, kapag may dumadaan na mga sasakyan, ayan, nahulugan na sila ng branches. Pati yung mga tao na naglalakad lang, nahulugan na po ng branches. For short, itong malaking puno na to ay nagiging alarming na siya at risky na po siya para sa safety ng taong bayan. So that's the time magagamit po itong si police power. Okay, gagamit si police power para maging safe na po. Ayan, it's either alisin si puno, ayan, or, ayan, gagawa ng ibang alternative. Okay, so power of eminent domain, just compensation. Example, ako si mayor. Okay, example, ako si mayor. Okay, magpapatupad ako ng road widening, okay, sa aking city. Okay, kasi nga maliit ang road. At malamang sa malamang, ang lahat ng kabahayan, ayan, ay matatamaan po. Okay, maaalis ang kanilang portion ng bahay nila, ayan, dahil sa ginawa kong batas, at ginamit ko yung power of eminent domain. Kaya wala silang magagawa, ibibigay nila ang portion ng kanilang space, provided bibigyan ko sila ng just compensation. Babayaran ko po, okay, ang mga lupang, okay, na medyo nasayang. O medyo nakuha po dahil sa aking kagustuhan na mag-road widening. Ganun lamang po ang meaning niyan. Okay? Okay, I believe na-explain ko na siya ng medyo nice. Ayan, at tayo mag-proceed na po sa number 7. Okay, what principle states that the government is bound by laws and must operate within legal limitation? Is it rule of law, laissez-faire, federalism, or separation of powers? Ayan, ulitin ko po, ayan, meron tayong 30 items. Okay? 50% dyan is objective, which is sinasagot natin ngayon. At yung remaining 50% po, ayan, is situational. Okay, so ngayon, medyo chill-chill pa ang buhay natin. Mamaya, situational na po tayo papasok. Okay. I will give you 10 seconds to comment po sa comment section kung anong sagot ninyo. Okay, malamang sa malamang, lahat ng andito sa live, ayan, I encourage everyone po to comment kung anong sagot ninyo. Ayan, para malaman ko naman if lalagyan ko siya ng mahabang explanation or not. Ayan, sige, explain natin what principle states that the government is bound by laws and must operate with legal limitation. Is it rule of law, laissez-faire, okay, federalism, or separation of powers? Okay, number 7 po tayo. Nakikita ko po na ang sagot nila is letter A. Okay, ang sagot po nila is letter A. N. Okay, very good po. Ang sagot po dyan is
letter A. So deserve nyo po ng pangmalakasang clap. Rule of law po ang sagot dyan. Kapag sinabi nating separation of powers po yan, ayan, pumapasok kasi to sa ano, pumapasok to sa, okay, sa branches of government na kung saan, alam niyo naman, ang Pilipinas na divide po into 3 branches po. We have executive, we have legislative, at we have judicial. When we say executive, sila yung nag-enforce ng law. Ayan, sila rin yung, okay, kaya may kakayahan silang mag-veto ng law. When we say legislative, they create, okay, silang gumagawa ng batas. At yung isa naman po, judiciary, sila yung nag-interpret ng batas. So we have letter A, letter B, at letter C. Yan na lang ating i-explain. Kapag sinabi nating laissez-faire, ayan, medyo may kinalaman to sa governance, I believe. Pero, ayan, most likely, most probably, lumalabas yan sa economics. When we say laissez-faire kasi, ito yung pagkakaroon ng konting intervention, okay, ng gobyerno sa pamamahala, okay, ng market. Okay, so konti lang ang pakialam ni gobyerno, ang intervention ni gobyerno sa kung paano umiikot ang market. Ang tawag dyan, laissez-faire. So, meron tayong rule of law at federalism. Siyempre, ang sagot ninyo, rule of law, hindi na natin yan. Okay, alisin, focus tayo sa federalism. Kapag sinabi natin federalism, ayan, okay, ito yung tumutukoy sa type of government na kung saan nadi-divide into different states, okay, into different places ang bayan, at yung nakukuha nilang revenue is umiikot lang doon sa place nila at konti lang po, ayan, ang napapasa po sa central government. Ang tawag dyan, federalism. Actually, isa po yan sa mga bagay na gustong isubmit, okay, or, okay, ipalabas, or, okay, gawin ni Duterte para sa Pilipinas. Pero hindi siya nagtagumpay for that. Ayan, so, dito tayo mag-focus sa ating sagot. Okay, naging sagot natin siya. Okay, kasi when we say the rule of law, okay, in layman's term, in easiest explanation, this means that everyone, including the government, must follow the law. Yun lang po ibig sabihin ng rule of law. Very simple. Okay? Kasi, ayan, when we say everyone must follow the law, it ensures fairness kasi. Okay, it ensures fairness, justice, accountability, preventing abuse of power. Okay, kaya dapat clear, public, at applied equally to all. Okay, yan po ang meaning ng rule of law. I hope easy lang siya, kaya proceed na po tayo sa number 8. Ayan. Sige, number 8 tayo. Which country follows a theocratic government where religious leaders hold political power? Ayan, easy lang siya. Okay, which country follows a theocratic government where religious leaders hold political power? Is it North Korea, Iran, Philippines, or Japan? Okay. Medyo nababagalan ba kayo sa explanation natin? Bilisan natin or what? Sakto lang ba? I need comments from you. Medyo mabagal ba tayo? Medyo mabilis ba? Or sakto lang? Ayan. Kung mabagal, bilisan natin. Kung mabilis, bagalan natin. Sige. Which country follows a theocratic government where religious leaders hold political power? Is it North Korea, Iran, Philippines, or Japan? I will give you 10 seconds, okay, to comment your answer. Ayan, natapos na ang 10 seconds. Ayan, at i-check po natin ang comment section. Ayan, sige. Ayan, alam po nila ang tanong na to. Ayan, very good po. Ang sagot po is letter B, Iran. Okay, malamang sa malamang, hindi natin gagawin ang sagot. Okay, na letter C, Pilipinas. Hindi naman tayo masyadong religious to the point na pati yung batas natin ay naka-anchor sa religious beliefs natin. Ayan, hindi po. Ayan. At syempre, North Korea, malayo yan kasi totalitarianism po ang North Korea. So, we have Iran at Japan. At malamang sa malamang, ang isasagot natin is Iran. Very good. Okay. I believe hindi ito nangangailangan ng explanation kasi alam nyo na po na Iran ang sagot dito. Okay. Theocratic, ito yung mga bansa na kung saan, ayan, ang leader nila, okay, ang head ng government ay yung mga religious leaders. Very good. Pasok tayo sa number 9. What is the term for the process where Filipinos directly vote on a proposed constitutional amendment?
Sige. Is it referendum? Is it plebiscite? Is it initiative or recall? Okay, may say ang mga Pilipino. Pwede silang magpasya sa amendment ng constitutional. Pwede silang bumoto kung sang-ayon ba sila o hindi. Ano yan? Recall ba yan? Initiative ba yan? Plebiscite ba yan? Or referendum? Okay. Sige. Okay, may sumagot ng letter A. May sumagot ng letter B. May sumagot ng letter C. Okay, kulang na lang letter D. Okay, kulang na lang letter D. Mas stress ang ating buhay. Malapit magpo-fruit salad tayo ngayon. Pero walang nagle-letter D, kaya go tayo. Letter A, letter B, at letter C tayo. Okay, syempre, hindi natin gagawing sagot si letter D. Kasi when we say recall, ayan, ano ba yung recall na yan? Ito yung political process in which ang mga botante o yung mga citizen ay may karapatang i-remove ang elected official po before the end of their term. Okay, through special election. Okay, mag-election sila, may special election sila. Ayan na kung saan boboto sila kung aalisin ba yan itong official or hindi. Ang tawag dyan, recall. Ayan. So meron tayong, ayan, inalis na natin itong si recall, meron na lang tayong referendum, plebiscite at initiative. May nakita ako sa choices, ang sagot niya B or C. So sa board exam ba, dalawang i-shade mo tayo? Sa board exam, dalawang i-shade, letter B at letter C. Okay, pumili ka ng isa. Ayan. Sige. So meron na lang tayong letter A, letter B at letter C. Referendum, plebiscite at initiative. Okay, malamang sa malamang, hindi natin gagawing sagot si letter C. Hindi gagawing sagot si letter C, initiative. Okay? Kasi kapag sinabi nating initiative, when we say initiative, this refers to a procedure that allows citizen to propose new legislation, okay, or constitutional amendment through a petition. Sa madaling sabi, ito yung process, ito yung tawag sa process na kung saan itong mga citizen, may karapatan silang mag-propose ng mga amendment sa constitution through the use of petitions. Initiative po ang tawag dyan. Okay? So, hindi natin siya gawing sagot kasi ang ina-ask dito, ang Pilipino may kakayahan silang bumoto, o na-propose. Okay, hindi silang gumawa. May na-propose ng constitution. Kaya, ang sagot dyan is either referendum or plebiscite. Okay? So, sa mga sumagot ng letter A at letter B, ayan, magbunyi-bunyi na tayo kasi 50% correct na po tayo. 50% correct na tayo kapag referendum at plebiscite. Magbigay ako ng example ng referendum, magbigay ako example ng plebiscite. After that, check ninyo kung ano yung tamang sagot. Okay? Is it A ba or letter B? Okay. Etong referendum na gamit to sa Pilipinas, 1987. Okay? Kasi nga, ni-ratify po ang 1987 Constitution. At ang Filipino citizen po nag-vote po to approve the new constitution which became the fundamental law of the country. Okay, before naging 1987 to, bumoto po ang taong bayan. Okay, kaya referendum siya. Next, plebiscite. In 2019, ayan, dito sa southern part of the Philippines, 2019, tandaan ninyo, may nangyaring plebiscite na kung saan tinanong at nagkandak po ng plebiscite, kung gusto ba ng mga islands, ng mga province, or ng mga municipality, dito sa southern, kung gusto nilang makapasok sila sa BARM or Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Okay? Kaya, yung majority, bumoto in favor. Kaya ngayon, pasok sila sa BARM. So, doon pa lang sa explanation natin, ayan. So, saan doon ang sagot? Is it referendum or plebiscite? Ayan, sige. Plebiscite po ang sagot. Plebiscite po ang magiging sagot natin sa number 9. Yes. Plebiscite po ang sagot natin sa number 9. Yes. Okay.
marami tayong mga concept na dapat, okay, i-explain po ng medyo okay siya ganyan, tatadtarin po natin para mas lalong maintindihan. Mas maganda na magbibigay tayo ng explanation and everything po sa bawat concept. Yes po. Kaya ang sagot dito is plebiscite letter B. Okay? Yes. Huwag kayo mag-alala. Okay? Sa mga nakapasok na sa ating GC, ayan, for final coaching, ibibigay ko po, ayan, ang PPT na to. Ayan, ibibigay ko po ang PPT na to sa ating group chat. Ayan, at pag-aaralan nyo po. At magbibigay po ako ng rationale sa bawat, okay, choices. Sige. Magbibigay tayo ng special, ano dyan, for that. Okay? Sige. Sa mga hindi pa nakapasok sa aming private GC, mag-PM lang. Ayan, wag mag-alala. Mag-PM lang para makapasok po ayan sa ating final coaching na GC. Okay, dito sa final coaching na GC po, we have 16 hours, diretso-diretso. Ayan, 2 days yan, na-divide siya into 2 days, 16 hours, diretso-diretso na full concept na actual let po. Okay, concepts na may kinalaman sa let ang ating pag-aaralan sa loob ng 16 hours. Okay, probably it's either 16, 17 or 18, basta 2 days na andyan. Okay, pasok lang po. Ayan, PM lang sa akin kung gusto nyong ma-add sa ating final coaching. Okay, 16 hours din yon. Ito, 1 hour lang per night. Ayan, so it means maraming concepts doon na hindi pa natin natatopic sa live. Ayan, kayo lang bahala. Okay, chat lang. Ayan, proceed muna tayo sa number 10. Ayan, which country influenced the Philippine legal and political system the most? Is it China, Spain, United States, or Japan? Okay, pinaka-easy na tanong. Ayan, bago tayo papasok sa ating situational questions. Ayan, sige. Okay, I will give you 10 seconds to comment. Ayan, I believe may sagot na po sila sa comment section. Okay, majority po ang sagot is United States. Okay, United States daw po ang may pinakamalaking impluwensya sa Pilipinas. And very good, United States po ang ating sagot. Okay, wala nang ibang explanation kasi nga, ayan, itong United States talaga ang tumulong sa atin step by step. Okay, para matuto tayo sa pamamahala ng sarili nating bansa. Kaya malamang sa malamang, medyo magkakambal, okay, ang ating political system. Yes. So, without any kineme and kalokohan, ayan, papasok na tayo sa number 11. Ayan. Sige. I will give you 15 seconds to comment, ayan, and read that. Sige, tutulungan ko kayong bumasa. The mayor of a city in the Philippines orders all businesses to close by 10 p.m. to reduce crime and promote public safety. Okay, what inherent power of the state is being exercised? Okay, paminsan kasi may mga bagay na alam lang natin, okay, may mga concept talaga na alam natin kung meaning ang binibigay. Okay, pero what if nilalagay siya into situation? Okay, alam nyo ng inherent power. Meron tayong police power, meron tayong expropriation, meron tayong eminent domain, ayan. Okay, pero kapag nilalagay na siya, ano ang sagot dito? Okay, may nakikita akong sumasagot ng letter A. Very good, sige. Ayan ang funny, but letter A. Okay, may sumagot ng letter B. Okay, may sumagot ng letter D. Majority, letter D ang sagot. Ayan. Sige. Ulitin ko. Ang next na alisin natin, ayan, ang unang alisin natin is power of taxation. Kasi hindi naman umihingi ng tax si mayor.
Ayan. Hindi naman humihingi ng tax si mayor. Next. Okay, meron tayong letter A, letter B, at letter D. Ang next na aalisin natin, ayan, power of eminent domain. Letter A. Kasi nga, kapag letter A, ayan, wala namang kinuha itong si gobyerno, okay, sa tanong. At wala siyang babayaran. So, malamang sa malamang, police power at executive power po. Ngayon, ang choices natin. Okay? Nakita ko po, ayan, 20% sumagot ng police power, 80% sumagot ng executive power. Okay? Pero, okay, ano bang inaas dyan? Ang hinihingi dyan, i-close ninyo ang inyong businesses 10 p.m. para hindi kayo mapahamak. Ang pinoprotektahan, public safety. Kaya ang sagot, police power. Yes. So mga nagkamali, por favor, itaas ang inyong kamay at pukpukin ang inyong mga legs. Bakit executive power ang sagot ninyo? From the word executive, di ba? Executive. Sa pinakamataas na branch ng gobyerno. Si mayor ba, presidente? Si mayor, presidente? Sakit sa bangs. Sige. Okay, ang sagot po, police power. Okay? Okay, sige. Ayan, nakikita natin na medyo matalino tayo sa objective type of question. Pero nalelereng ang ating buhay kapag ganitong tanungan na. Sige. Sa mga sumagot ng letter D dyan, ayan, okay, i-kiss nyo na po, i-screenshot nyo na to para alam nyo na po yung mga, okay, ganitong klaseng tanungan. Kailangan ko pa bang i-explain or mag-proceed na tayo sa next? Okay, kailangan ko bang i-explain or proceed na tayo sa next na question? Okay, alam ko, letter D po ang sagot ng mga dinidemonyo ng kanilang utak. Kasi nga, okay, sa pagbasa nila ayan, natakot sila kasi nag-order agad si mayor, kaya executive power ang ginamit. Nademonyo. Sige. Okay, number 12 tayo. Ayan. In the Philippines, the president has the power to approve or veto laws. However, Congress can override the veto with a 2/3 vote. What principle is demonstrated? Andyan na naman tayo ba? Okay, is it federalism, separation of power, check and balance, ayan, or popular sovereignty? Ayan, I will give you 10 seconds, okay, to comment your answer. Ayan, I believe nabasa nyo na. Okay, ira-rationalize na natin agad-agad para hindi naman sayang ang oras. In the Philippines, the president has the power to approve or veto laws. However, Congress can override the veto with a 2/3 vote. What principle is demonstrated here? Okay, meron tayong federalism, meron tayong separation of powers, meron tayong check and balance at popular sovereignty. Okay, syempre hindi natin isasagot itong federalism. Okay? Kasi kapag sinabi natin federalism, ito yung kapangyarihan ng bawat state na magkaroon, ayan, na umikot ang revenue para sa kanilang city at konti lang, okay, ang mapupunta sa central government. Yes, kaya hindi masasagot si federalism. Meron tayong letter B, letter C, at letter D. Malamang sa malamang hindi natin gagawing sagot si popular sovereignty. Okay? Hindi natin sasagutin si sovereignty at hindi siya ang inaas sa tanong. So we have letter B, ayan, at letter C na lang. Separation of powers ba? Or check and balance. Okay? So, eto na naman tayo. Ang ating mga best friends, ang ating mga kapitbahay, dinidemonyo na naman. Nadimonyo na naman ang ating mga kapitbahay. Okay? 50% sumagot ng separation of powers. 50% sumagot ng check and balance. Okay? Pero ano nga ba? Okay, ang totoong sagot dyan.
Okay? Kung magets nyo po ang tinatanong, okay? Okay, si ano daw po, ayan, may karapatan siyang mag-approve ng law. Pero yung isa, may karapatan siyang mag-override. Okay? So, hindi po, okay? Hindi pinapakita ang separation of power. Ang sagot dyan, check and balance. Kasi nga, yung however, okay? Yung however, ayan, inapprove na kasi. Okay, inapprove na kasi, ayan. Pero yung isa, may karapatan din pala silang, okay? Okay, ayusin yung vineto ni Presidente. Example, yung batas hindi naayos ni Presidente. Okay? Yung batas hindi pinasubmit, okay? Hindi pinarmahan ni Presidente. May karapatan pala ang mga Congress na, okay, i-override, ipabalik sa kanya para ipirma ulit. Ang tawag dyan, check and balance. Okay? Check and balance. Okay? Sino ang 2 times nang nademonyo dyan? Pakitaas ang kamay, pukpukin ang legs. Yes. Hindi pa separation of powers yan. Okay. Okay. Proud ang iba dyan na expired daw ang demonyo sa katawan. Yes. Ayan. At least napaayos ang buhay-buhay sa number 12. Pero sa mga na-demonyo na talaga dyan, ayan. Okay. Magpatawal na. Okay. Humanap na ng mananambal. Sige. I hope na gets nyo po yung tanungan. Okay. Okay, kasi may mga tanungan po na, okay, ganito po talaga sa board exam. Okay, hinihilo ang ating utak. Yes. Next po tayo, ayan, okay lang ba na next na natin? Proceed tayo sa number 13. Okay, ganyan ang sabi kanina, 50% dito, situational, 50%, ayan, okay, objective type of question. Sige, number 13. Luis was born in the United States to Filipino parents. He was granted U.S. citizenship automatically because the country follows a birthplace principle. What is this principle called? Pinaka-easy sa lahat. Is it jus soli, jus sanguinis, dual citizenship, or naturalization? Sige. Ayan, may sumigaw na, letter C ang kanilang sagot. Sige. So explain na natin,